Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Philippines. Ngayon po ay 03/2022, 20 mga kapatid. Ayon po sa Yahuwah's calendar, ngayon po ay 7th day of the week mga kapatid. Dahil po nag-umpisa ang ating day 1 celebration sa March 16. So bilang po tayo ng 7 araw mula sa March 16. Ngayon po ang unang Shabbat, unang rest day, unang 7th day of the year mga kapatid. And remember, meron lang po tayong 52 Shabbat sa buong taon dahil meron po tayong 364 days in 1 year. Ayon po sa Enoch, ayon po sa Jubilee, yun po ang total number of days in a year. At tayo, mga kapatid, ay sinunod din po natin yan. Kaya since March 16, as our day 1, so ngayon po, bilang tayo ng 7 araw, ngayon po is the 7th day of the week. Yadaya mga kapatid, dahil sa 7th day of the week natin, meron tayong mga pagtipon-tipon sa umaga, and then kanina nagkaroon tayo ng Zoom gathering at ngayon po ang ating Torah reading. Mga kapatid, para sa ating Torah reading ngayon, patuloy ang ating ongoing series ng Yeshayahu. Chapter 66 na po tayo ngayon. At bago natin tawagin si Brother Eric para sa ating Torah reader, mga kapatid, bigyan ko kunti ng dalawang mga mahalagang information itong Yeshayahu 63. Una, kung tingnan natin ang verses 1 to 14, ang pinag-usapan po dito, mga kapatid, Yeshayahu 63, 1 to 14, is the coming victor or the coming Messiah, mga kapatid, na darating, na kung saan makikita natin yung past faithfulness of Abba Yahuwah brings comfort to His people. Why it brings comfort? Dahil merong pananaw, merong vision of a victory, mga kapatid, na darating sa lahat or over and above o over sa lahat ng mga gawain ng mga masasama. May future, mga kapatid, na victory. Okay? Ibig sabihin, kung titingnan natin ngayon ang mga pangyayari sa ating harap, sa ating mundo, parang nananaig ang mga evil. Di ba? Yung mga masasama, parang sila yung victorious. Pero dito sa verses 1 to 14 ay magbibigay ng isang picture of a coming victor na walang ibang tinutukoy, yun ang pagdating ni Yahushua, na kung saan ito po ay mensahe ni Abba Yahuwah mula pa sa panahon ni Yeshayahu na nagbibigay po ng message of hope, message of the loving goodness of Abba Yahuwah po, mga kapatid. So yun po yung emphasis sa verses 1 to 14. Pangalawang emphasis po is verses 15 and following hanggang sa chapter 64 verse 12. Ito po pala, mga kapatid, ay panalangin, praying for the power of Abba Yahuwah, mga kapatid. Wherein Yeshayahu is moved to instruct Yahuwah's people on how to pray for demonstration of Abba Yahuwah's saving power. So, it's about prayer, it's about palal, mga kapatid. Verses 15 and following is about palal, na kung saan tinuturuan tayo ni Yeshayahu paano tayo manalangin upang ang kapangyarihan ni Abba Yahuwah ay magdudulot or maghahatid sa atin ng totoong kaligtasan. So in other words, while it is true, parang nananaig ang mga evil, ang mga masasama sa ating mga kapanahunan ngayon, meron din pong paraan
kung ano tayo at anong dapat nating gagawin in respond to that in a form of prayer, mga kapatid. So, without much ado, tawagin po natin si Brother Eric upang manguna sa ating Torah reading ngayon. Go ahead po, Brad Eric. Salamat po, Brad. Shabbat Shalom po sa lahat, brothers and sisters po. Opo. Today's reading in Hallelujah Scripture is taking up in Yeshayahu, Isaiah chapter 16, verse 1 to 19 po. Who is this coming from Edom, with garments of glowing colors from Botsra, who is robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength? It is I who speak in righteousness, mighty to save. Why is the reed in your raiment, and your garments like one who treads in the winepress? I have trodden the winepress alone, and the peoples no one was with me, and I trod them down in my displeasure, and I trampled them in my wrath. Their blood is sprinkled upon my garments, and I have defiled all my raiment. For a day of vengeance is in my heart, and the year of my redeemed has come. I looked, but there was none helping, and I was astonished that there was none upholding. So my own arm saved for me, and my wrath upheld me. And I threw down peoples in my displeasure, and made them drunk in my wrath, and brought down their strength to Arats. Let me recount the kindness of Yahweh, and the praises of Yahweh, according to all that Yahweh has done for us, and the great goodness towards the house of Yisrael, which he has done for them according to his compassion, and according to his many kindnesses. And he said, They are my people, children who do not act falsely, and he became their Savior. In all their distress he was distressed, and the messenger of his presence saved them. In his love and in his compassion he redeemed them, and he lifted them up and carried them all the days of old. But they rebelled and grieved his Ruach HaKodesh. So he turned against them as an enemy, and he fought against them. Then he remembered the days of old Mushi, his people, where is he who brought them up out of the sea with a shepherd of his flock? Where is he who put his Ruach HaKodesh within him, who led them by the right hand of Moshe, with his comely arm dividing the water before them to make for himself an everlasting name, who led them through the deep, like a horse in the wilderness, they did not stumble. As a beast goes down into the valley, the Ruach of Yahweh causes him to rest. So you lead your people to make yourself a comely name. Look down from the Shamayim and see from your Kodesh uncomely dwelling. Where are your ardor and your might, the stirring of your inward parts and your compassion towards me? Are they withheld? For you are our Father. Though Abraham does not know us,
and Yashara'al does not recognize us. You, O Yahuwah, are our Father, our Redeemer. Your name is from of old. O Yahuwah, why do you make us stray from your ways and harden our hearts from your reverence? Turn back, for the sake of your servants, the tribe of your inheritance. For a little while your Kodesh people possess it. Our adversaries have trodden down your Mikdash. We have become like those over whom you never ruled. Your name is not called on them. Yada Yada. Yahweh. Yada, Yahuwah. Thank you very much, Brother Eric. Magandang pagkabasa ng 19, no? Mga 19 ka mga talata, mga kapatid. So, with that being heard, with that being read, mga kapatid, alam kong merong mga pangungusap si Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin. Kanina pang umaga, send it, when we send the information, alam kong marami na sa atin ang nagbasa nito at maaaring bigyan po natin muna ng panahon kung sino po ang handa na mag-share one or two verses, mga kapatid, mula sa ating mga 19 na mga talata. Or one word, two words na may pangungusap, may conviction po si Abba Yahuwah sa inyong puso. Nais niyo pong i-share whatever that is. We give you time, mga kapatid, to share. Okay po. Shabbat Shalom sa lahat na narito. Yes, mauna si Sister Pam, Sister Pamila. Go ahead po, Sister. Oh, no, sorry. Hindi po pala ito si... Okay. Sister Lorraine pala ito, no? Sorry po, Sister Lorraine. Dinampo family pala ito. Kanina, tinawag po si Sister Pam. Okay po, let's welcome Sister Lorraine for her sharing. Go ahead po, Sister. Sorry. Shalom po. Narinig po ako. Yes, Sister. Loud and clear. Go ahead po. Shabbat shalom po sa lahat. Gusto ko pong mag-share ng insight po dito sa verses 7 and 7 to 10. Opo. This is about remembering Yahuwah's goodness. Um, at yung about Yasharal's rebellion po, no? So sa mga verses po na to, nire-recall po ni Abba Yahuwah yung goodness sa kanyang bayan. This also reference Yahuwah's promises to never leave Yasharal. At siya mismo yung magiging deliverer. So binanggit din po dito na kapag distress po yung bayan ni Abba Yahuwah, sabi niya na distress din po siya. So pinapakita po dito na sobrang caring po ni Abba Yahuwah gaya nung pinalaya niya yung mga Yasharal out of Matsayam. And pero yung mga Yasharal po ay naging pasaway kaya nagalit si Abba Yahuwah sa kanila at tinuruan po sila ng leksyon nila. So para sa akin naman po, para sa modern day application ng mga verses na to, which is 7 to 9. So every time po na nararamdaman natin na parang nagiging distant tayo kay Abba Yahuwah, dahil na rin po sa mga maling choices natin sa buhay. So, pwede po tayong tumingin dun sa mga times na we were barak by Abba Yahuwah. Yung mga times na guided niya tayo or yung mga moments na pinatawad po niya tayo sa mga kasalanan natin. At kapag ginagawa po natin na alalahanin siya, it will help us turn back to Him instead of staying stuck in regret or rebellion. At kahit na yung community ay tumalikod sa kung ano po yung tama, Yahuwah remains patient and ready to restore us if we humbly return to Him. And pwede rin itong i-apply sa relationships, sa workplace, pati na rin po sa society because redemption is always possible po kay Abba Yahuwah. So yun lamang po. Yada Yahuwah po. Yada Yahuwah, mga kapatid, stressing on redemption ni Abba, mga kapatid.
Very much applicable sa bansang Yasseral at tayo din bilang community. Very much applicable sa mga relationship na pinag-usapan. There is always time of restoration, mga kapatid. So, Yadaya Uwa sa magandang explanation, very much applicable po, lalo na sa ating journey ngayon. Yadaya Uwa sa sharing ni Sister Lorraine. Let's move on po. Anyone else would like to share? 7 to 9 has been highlighted already. So, anyone? One verse, one word, two words, three verses. Feel free lang po to share what is it that Abba Yahuwah is telling you or knocking at the door of your heart. Go ahead po. Sino pang sunod? Opo. Brother Jeffrey, ang sunod. Go ahead po, Brad. Sige po. Break the Shabbat silence. shalom po sa inyo. Opo. Actually, sa akin po is from verses 1 to 6. So, Opo. actually, yung sa akin po, yung nire-represent po ng Edom here is yung the enemy. So, it could be literal na Edom, but for me, it's parang it's what they call it, parang ano lang ba? A sign of the enemy of Israel. So, parang symbol lang. So, just like Esau versus Jacob, no? So, parang symbolically represent hostile nations against Israel and the covenant oppressors ba? Opposers, like that. And then yung figure, no? Yung glorious in apparel. So sa akin it's this is the showing na majestic, victorious, and yung pagkaka-describe sa kanya is pagkagaling lang niya sa battle. Kaya so parang sa akin parang yun na yung judgment ba. So and then yung I who speak in righteousness, mighty to save. So it only represent, no? This is exactly yung image ni Yahuwah. So and then mighty to save. So he's not a judge but also a redeemer. So in siguro sa verse 2, so yung verse 2 sinasabi po rito is yung apparel, no? Red apparel. So again po parang sinisimbolize yung pag-crush ng grapes, no? So red juice parang nagre-represent siya as blood, no? So the red is not the wine but the blood of the judge. So ganun po sa akin. And then so alone because so na-mention po na mag-isa siya. So that means it's not a human ano ba. So it's what you call that, parang it's a divine action, not human warfare sa kanya. So and then so yung blood, no, their blood is sprinkled upon my garment. So that means it's a total defeat of the enemies. So in short, nothing escapes the judgment, no, sa mga enemy ni Yahuwah. And for the verse 4 naman po, so it's a day of vengeance for the wicked, and at the same time yung year for the deliverance of his people. So it's judgment is not a random here. It is a necessary to free the oppressed. So it is baga freedom po for Yasharel. So again, no one to help. So it's si Yahuwah, he acts himself. So sa kanya na yon. And then
ano ba yung mga ano pa rito? The arm. All right. So yung my own arm brought salvation. So it represents or symbolizes power, authority, and then execution of will, no? So and then at last po for me is yung verse 6. It's this is the final outcome po of the nation subdued. So yung power structures nila, it's collapsed already. So Oh. it's a total overthrow of the opposition. So sa akin it's I'm looking parang nakikita ko po ito po yung ito po yung judgment day na darating Oh. talaga Mm. na mangyayari po. So yung pinakikitang siya lang gumagalaw, yung kanyang robe is soaked in red. So si Yahuwah lang ang gumawa nito. Siya lang po yung makagawa nito against dun sa oppressors ng Israel and of course to cleanse. Sa akin it's to cleanse the earth, to cleanse the earth first and then the heaven as revelation nga na sinasabi ng book of Revelation. So yun lang pa. Opo. Then I appreciate the explanation, no? Magandang punto 'yon. At nais kong i-highlight at this time yung sinabi mo na it will cleanse the whole Arats, no? Tama tama pa yung sabi mo, no? It will cleanse the whole Arats. Kasi po, kung tingnan natin yung Yochanan, chapter 3, verse 16. Okay? World ang ginamit dyan, no? World. Na kung sa Greek yan ay cosmos. So, ang ibig sabihin, hindi lang tao ang nagiging object doon sa kanyang pagmamahal. Ayon sa explanation mo, yung pag-cleanse niya, hindi lang tao yung object o yung recipient, but ang buong haarats kasi ang ginamit dyan for alua or aluayam, so love the world. At ang world na yan, kung sa Greek yan ay cosmos. So, but noon, ang ating pag-unawa is tao lang talaga, no? Tao lang talaga, but dito sa paliwanag mo, na-confirm din dito sa Yochanan 3 verse 16. Yadaya magandang mga pagpapaliwanag at mga possible na mga meaning doon sa mga symbolic words na highlight na ni Brother Geoffrey. Okay. All esteem and praises kay Abba Yahuwah sa wonderful explanation na yan. Proceed po tayo sa next person who would be the next person to share. Opo, merong dagdag si Sister Lorraine. Brother Kevin. Brother Kevin Si ito. Brother Kevin po ito. Opo. Opo, Brother Kevin, go ahead po, Brad. Yes po, Brother Dan. Gusto ko lang po i-share dun po sa verses 16, Opo. 17, verses 17 po. Opo. O Yahuwah, why do you make us stray from your ways and harden our heart from your reverence? Turn back for the sake of your servants, the tribes of your inheritance. So, parang dito po sinasabi na ang mga Yashar po ay humihingi po ng tawad kay Abba Yahuwah sa kanilang mga maling nagawa. Di ba po kasi yung sinabi po dito rin na nagrebellion po ang mga Yasharal. Opo. At gusto po nila na mag-guide po muli sila ni Abba Yahuwah. Hindi lang po para sa kanilang kapakanan, kundi po para po makita ng mga tao ng Yasharal na si Abba Yahuwah ay mataas siya po ay tapat at siya ay mapagmahal. Yun lang po, brother. Yes, so tama no? Kahit pa man nag-rebel sila, but yung awa, yung habag ni Aba na sila'y i-redeem, sila'y ma-reconcile, sila'y ma-restore, ay talagang very realistic doon sa ano yung ginawa ni Aba sa kanyang bansang Yasaral. Kahit pa man sila'y rebellious, mga kapatid. Thank you po, Yadayawa sa pahayag o pagbabahagi ni Brother Kevin. Anyone else, mga kapatid, would like to share some more?
So, spread out tayo, no? From first part to the second part ng ating mga references. May mga sharing na po. Go ahead, Sister. Sino ang mag-share sa inyo, Sister Lorraine? Is it Nicole? Si Sister Nicole lang Oh, na yes, kasabay. Nicole. Okay, anong verse po sa inyo, Nicole? Ang gusto ko lang po i-share ay verses 11 to 14 po. 11 to 14, mga kapatid. Is going to be shared by Sister Nicole. Go ahead po, Sister. So these verses focus on Yahuwah's miraculous deliverance and guidance. Mababasa po dito na naalala ng Yasharal kung paano sila iniligtas ni Abba Yahuwah laban sa mga kalaban nila, and not just the deliverance alone but also the shalom that they felt during that deliverance matters to them. So during difficult transitions sa buhay natin, like changing careers, moving to a new place, or meron tayong pinagdadaan ng crisis. Example ay faith crisis. Pwede nating i-recall kung paano tayo tinulungan ni Abba Yahuwah dun sa mga past challenges natin. Opo. Makakapagtiwala tayo na He will guide us to places of rest. Kahit na parang kahit hindi clear ang daan para sa atin. Kagaya ng pag-guide ni Abba Yahuwah sa mga Yasharal. Ganun din ang pwede niyang gawin sa atin at sa mga tao sa paligid natin. So, yung Yasharal. So, yung Yasharal as community ay natulungan. Ganun din tayo sa community natin or even dito sa Zoom meeting natin. Opo. We can support one another through hard times, helping each other stay steady like horses on open ground or cattle in a peaceful valley. Yun lang po, Brother Dan. Shabbat Shalom po. Shabbat Shalom. Yada Yehovah, mga kapatid. So nice to hear sharing ni Sister Nicole, mga kapatid. Emphasizing on Abba Yehovah's deliverance and guidance sa kanyang sangkatauhan na kung saan very much applicable sa atin, mga kapatid. Just as Abba Yehovah delivered His people and guided them, so also sa atin ngayon, lalo na mga kapatid sa na-highlight ni Sister Nicole, yung mga crisis na nangyayari ngayon, di ba mga kapatid? And in that way also, very applicable sa ating community na patuloy natin yung pagtulungan, pagdadamayan mga kapatid, or being an encouragement sa bawat isa sa atin. Wow, yada Yehovah, mga kapatid, praises kay Abba Yehovah sa mga pagbabahagi, pagpapahayag mula kay Sister Nicole. Anyone else po, mga kapatid? Widespread out yung ating mga napiling mga verses. Anyone else would like to highlight kahit pa doon sa mga verses na na-highlight na? Meron pa ba, mga kapatid? Please unmute lang po. Okay.
Anyone else would like to share? Meron pa bang magbahagi, mga kapatid? Okay. So, none so far, mga kapatid? Okay, none so far. So, tuloy muna ako, mga kapatid, sa sharing. And then, mamaya, after a while, balikan ko po kayo, mga kapatid, upang pakinggan kung ano po ang mga other things na nangungusap si Abay Uwa sa inyo din, mga kapatid. So, ngayon, na-highlight na po yung first verses 1 to 6, na-highlight na po ito, mga kapatid. But let me proceed po sa ibang mga bagay na hindi pa na-emphasize, mga kapatid. Sa verses 1 to 6, ang ating pong summary sa verses 1 to 6, dagdag na po doon sa ating mga sharing na po on these verses. The Messiah comes in final vengeance. Okay? So, verses 1 to 6, kung isummarize po pala natin ito, mga kapatid, speaks of the coming Messiah. Walang ibang tinutukoy natin kundi si Yahushua, na kung saan sa pagdating niya, magkakaroon po ng tinatawag natin na final vengeance, dahil nabanggit kanina o napaliwanag ni Brother Geoffrey yung issue on judgment, mga kapatid. Okay? So, yun po. Verse 1, if you look at verse 1, who is this coming from Edom with garments of glowing colors from Bozrah, whose robe is splendor, striding forward in the greatness of his strength. It is I who speak in righteousness, mighty to save. So, meron ng explanation si Brother Geoffrey kanina na ito po ay isang figure of speech na kung saan may tinutukoy ito kasi ang Edom, isa po siyang bansa na hindi siya kaibigan, hindi siya friend ng Yasharal, mga kapatid. So dito, ano kaya ang kahulugan nito, mga kapatid? Kasi kung siya ay bansa na considered siya unbelieving, okay, at considered siya na kalaban o kaaway ng mga Yasharal, so anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Bozrah halimbawa is a capital city of Edom. Okay? And yet, tingnan mo yan, who is coming from Edom with garments of glowing colors. And take note, it is I, sabi dito ni Abba, it is I who speak in righteousness, mighty to save. Bakit kaya, mga kapatid, no, na someone coming from Edom, and yet they are the enemy of Yasharal? Tapos meron siyang expression dyan, it is I who speak in righteousness, mighty to save. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na this someone who is coming is Yahushua, the Messiah himself, mga kapatid. So, bakit ba na-describe na coming from Edom? Okay? Zion as victorious warriors, mga kapatid, makikita natin na Yeshayahu here speaks for the watchman on the wall. Kung naalala niyo sa nakaraan, merong watchman si Abba Yahuwah na pinag-usapan natin.
speaking of watchman, so sa nakaraan, Abba is the one that appoints. Who is this watchman, mga kapatid? Who is crying on the wall. Okay? Yasayao marvels at the Messiah marching toward and Zion as a victorious warrior, mga kapatid. So, yan po ang malinaw dito. So, one possible meaning sa Edom is this typifies the world in its contempt for the promise of Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Typifies the world in its contempt for the promise of Abba Yahuwah. While it is true that Edom is the enemy of Yasharal, it is also a picture of the entire world who is in contempt, who are against, mga kapatid, sa lahat ng mga promises ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ay isa sa mga possible na ating pananaw dito, mga kapatid. So, in other words, talking of the enemy, okay, talking of the enemy of Yasharal, the enemy of Zion, which metaphorically speaks of Edom and the world, mga kapatid. And yet, out of that, mga kapatid, out of that, the Messiah is coming. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung pagdating ng Messiah is nandyan din po yung kasagsagan, okay, ng paglaganap ng mga kaaway, okay, ng Yasharal. Okay po, yun ang aking pag-unawa dito. While it is true na there is a point in time na sobra yung paglaganap ng kasamaan, mga kapatid. But then, someone coming out on that particular situation, mga kapatid, who would speak in righteousness. And who is being referred to that is no other than Yahushua, mga kapatid. So, yun po ay isang mensahe na magbibigay sa atin ng message of hope, mga kapatid. Na kahit ano pa mang gawa ng mga masasama ngayon, mga kapatid, kahit pa man parang tingin natin na parang nananaig na ang mga masasama, and yet there is someone who speaks in righteousness. And that is no other than Yahushua, mga kapatid, o Abba Yahuwah through Yahushua. Sinabi dito sa verse 1, mighty to save. Okay po? Sa verse 2, kanina na-highlight na ni Brother Jeffrey, why is there red on your raiment and your garments like one who treads in the winepress? I agree with what Brother Jeffrey said a while ago, na ito po ay speaks of the judgment, mga kapatid, na kung saan yung red on your garments, ang tingin ko po nito is referring to the blood, mga kapatid. The blood spilled already on a tree, which really referring to the blood of Yahushua, mga kapatid. And yet, when He comes, anong mangyayari po, mga kapatid? Treads in winepress. Your garments like one who treads in winepress. Speaks of what po? Speaks of the coming judgment, mga kapatid. At first, nung pumunta si Yahushua dito, dala niya po yung awa, habag, dala po niya, mga kapatid.
But when Yahushua comes again, ano po yung dala niya? Sword and punishment na po, mga kapatid. Just like in verse 3, I have trodden the winepress, trampling of grapes is an image of judgment of Abba Yahuwah on the final judgment over the sin of humanity, mga kapatid. So, yan po, malinaw. And the word alone, maganda yung pagka-explain ni Brother Jeffrey kanina, na ang ibig sabihin talaga is not human doing it, but someone that is divine. I agree with that, mga kapatid. Because Abba Yahuwah, Shalom, Brad. yes po, shalom, Brad. Abba Sorry, Brad. Yahuwah, Late ako. May ginagawa po ako. opo. Reset na lang. Abba Nakinig Yahuwah, lang ako. yes. Abba Yahuwah send his son, Yahushua, mga kapatid. And nung si Yahushua po ay namatay, mga kapatid, nung siya po ay nagbigay po ng kanyang precious na dugo, mga kapatid. Talagang siya lang po, mga kapatid. Siya lang po talaga ang gumawa nito. Why is that? Dahil pinadala siya ni Aba, kung napansin niyo po yung kanyang sigaw doon sa kahoy nung sumigaw na siya, Father, Father, ano pong sabi niya? Why hast thou forsaken me? So, sa tingin ko, itong phrase na alone, no one, mga kapatid, na ang ibig sabihin, Abba Yahuwah has done it through His Son and no one else, mga kapatid. Kasi nung sumigaw si Yahushua, Father, Father, why hast thou forsaken me? Tingin ko ay dagdag na pagpapaliwanag dito, mga kapatid, sa verse 3 na yan. Okay po, so victorious. Yahushua alone, the Messiah, is victorious, mga kapatid, for the people of Abba Yahuwah, mga kapatid. Verse 4 speaks of the day of vengeance, mga kapatid, na kung saan there is really a sure redemption na binibigay ni Abba sa kanyang sangkatauhan. Okay po? Now, verses, yun po ang ating pagpapaliwanag sa verses 1 to 6. 7 to 14 po, speaks of the present challenge to those who would believe. Those na sino yung magtiwala kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay po? At dito kanina napaliwanag na ni Sister Lorraine kung gaano kabuti, gaano kabait ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Which is makikita natin na kahit paman may mga disobedience, may mga kasalanan, may mga ginawang mali ang kanyang sangkatauhan, but nag-prevail, mga kapatid, yung goodness ni Abba Yahuwah. Okay po? Verse 7, tutukan natin po ang verse 7. Let me recount the kindness of Yahuwah and the praises of Yahuwah according to all that Yahuwah has done for us, and the great goodness toward the house of Yasharal. So itong word na recount, mga kapatid, ito po ay nagmula sa Hebrew word zakar, okay? Hebrew word zakar, na ang ibig sabihin po, mga kapatid, kailangan magkaroon po tayo ng active remembrance or active recalling doon po sa mga kabutihan na ginawa ni Abba Yahuwah. Yung great goodness na pinakita niya sa kanyang Yasharal, kailangan i-recall po natin yun. Mga kapatid, bakit po? Dahil dito, according to His compassion
according to His many kindnesses. So, talagang punong-puno ng awa at habag si Abba Yahuwah, lalo na sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid. Okay, magandang point po yung na-highlight ni Sister Lorraine kanina na si Abba ay na-stress din sa ating mga pinagdaanan, mga kapatid. Look at verse 9. In all their distress, He was distressed, and the messenger of His presence saved them. So, yung kanyang sangkatauhan, tuwing na sila'y merong mga distressful moments, malinaw po batay dito sa verse 9, mga kapatid. Si Abba Yahuwah ay na-stress din. Okay? Ibig sabihin, Abba, though He is divine, though He is up there, and yet, maramdaman niya, kapatid, okay, makakaroon po siya ng pag-unawa sa ating mga pinagdadaanan, mga kapatid. Kaya, dahil diyan, ano pong ginawa niya? Nagpapadala siya ng, the messenger of His presence upang iligtas tayo. So si Abba ay nakakaramdam sa lahat nito. So sa panahon na maramdaman niya lahat ito, magpadala po siya ng messenger. Sino po ang tinutukoy dito sa messenger of His presence? Mga kapatid, sa ating pagsaliksik nito, ang tinutukoy talaga nito is, sino yung messenger of His presence? Okay? Kung balikan po natin yung Exodus 23, sino po ang tinutukoy dito sa Exodus 23, mga kapatid? Okay? Look at Shamot, mga kapatid. Shamot 23 verse 23. Ano pong sinabi diyan? Sa 22 muna. Shamot 22, Exodus 23 rather. Chapter 23, 22, and 20, 22, 23, mga kapatid. Can I ask somebody to read it? Okay, backward pa tayo, mga kapatid. Verse 20. Verse 20, 21, 22, and 23. Can I ask a reader for that? So ang ating tanong, sino ba itong messenger of His presence na binanggit dito ni Yeshayahu? The messenger of His presence saved them. Sino po ito, mga kapatid? Let's look at now. Sino pwedeng makabasa, mga kapatid? Shamot o Exodus 23, 20 to 23 po. Anyone? Ako na lang pa. Ay, salamat, Brother Geoffrey, for saving the time. Okay, po. Exodus 23 from 20 to 23 po. Ano? Mula sa 20 hanggang 23. Opo. Okay. Magbasa po ako from the King James version. Opo. Okay. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. 21. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. But if thou shalt indeed obey his voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thine enemies, and an adversary unto thine adversaries. For mine angel shall go before thee, and bring thee in unto the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Canaanites, and the Hivites, and the Jebusites, and I will cut them off. Wow. So, salamat po, Brother Geoffrey, sa pagkabasa. Mga kapatid, speaks about Abba sending what? A messenger. I am sending a messenger. Abba Yahuwah po yung magpadala. Anong gawain ng messenger nito? To guard you in all the way.
Okay? To bring you into the place which I have prepared for you. So talagang merong gabay. Merong gabay. Kanina na-highlight ni Sister Nicole yung guidance. Dito, meron talagang protection. Kasi nagpapadala si Abba Yahuwah ng messenger. Look at verse 21. Kailangan nating sundin ang kanyang tinig. Hindi tayo magrebelde against sa kanya. Kasi po kung hindi tayo makinig sa kanya, hindi tayo papatawarin. Tingnan mo yan, no? He is not going to pardon your transgression. Bakit po mahalaga ito, mga kapatid? At bakit ito sinabi yun ni Abba? Na dapat kayong makinig sa kanya. Dahil hindi kayo niya patawarin kung hindi tayo makinig sa kanya. Bakit po, mga kapatid, ganun ang sinabi ni Abba? Yan naman yung dahilan. Sabi niya, for my name is in him. Sabi ni Abba Yahuwah, yung kanyang pangalan ay nandoon sa kanya. What do you remember of Yahusha dito sa Yaokanan o John 10:43? Anong naalala natin kay Yahusha, mga kapatid? Na si Yahusha ay nagsalita, Yaokanan o John chapter 5:43. Ano Tama po? ba? Me and my father are one, yun ba, Bad? Nasa ano, Brad? Sister, chapter 5:43. Pakibasa daw ng Yaokanan. Chapter 5:43. Okay? So, anong sinabi ni Yahusha, mga kapatid? Go ahead po, sister, if you find it. Yaokanan o John 5:43. John 5:43, I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you would receive. How are you able to believe when you are receiving esteem from one another, and the esteem that is from the only Aluwa you do not seek? Oh. See, And mga kapatid? nothing, Hanggang dyan lang, sister. So, malinaw na Yahusha ang nagsalita. Sabi niya, I have come in my Father's name. Kaya itong messenger of his presence na sinabi ni Yeshayahu 63 verse 9 is no other than Yahusha himself, mga kapatid. Bakit po? Kasi sa Exodus 23:21, sinabi po yan ni Abba, for my name is in him. So if you diligently obey his voice, 22, shall do all that I speak, then I shall be an enemy to your enemies, and a distresser to those who distress you. Take a look at verse 22, mga kapatid. Merong shift of the use of pronoun. Anong napansin ninyo, mga kapatid? But if you diligently obey his voice, and shall do all that I speak. Ano napansin ninyo, mga kapatid? There's a change of the use of pronoun. Kapag sabihin natin na obey his voice, the speaker is pointing, kanino po, mga kapatid? His. to the second person. Yes, the speaker is pointing to the second person, his voice. Ngunit, ang continuation sa statement niya, ano pong sinabi niya? And shall do all that I speak. So, anong nangyari doon sa kanyang pronoun, mga kapatid? Mula sa second person, pointing to someone, anong nangyari? Nagiging mula sa First second person. person, okay, anong First nangyari? person. Yes, sister? Bumalik sa first person. Opo, nagiging first person pronoun, I. So, sinong tinutukoy ng I? Referring to the first person. Si Abba Yahuwah po. Correct.
Thus, the one speaking is Abba Yahuwah, mga kapatid, pointing to this messenger na pinadala niya, mga kapatid. Now, there is a shift from the second person pointing to the messenger. Now, there is a shift. Sabi niya, sinabi niya dyan, okay, what did he say here? Sabi niya, all that I speak, then I shall be an enemy to your enemies and a distresser to those who distress you. So ano po yung punto natin dito, mga kapatid? Brad, Yes, may I? go ahead po, sister. Continue sharing. Sa akin po, Brad, is kung nasa kay Yahuwah ka, si Yahuwah po ay kakampi mo. Opo. Yun po, Brad. Pero Tama. kapag hindi ka sa kanya, kaaway ka niya. Oo. Di ba ang hirap niyan? Saan ba ang ating pipiliin? Kakampi o kaaway? O, di ba? So, yun po, mga kapatid, kung life is a choice, then pipili tayo na dapat kakampi natin si Abba Yahuwah. Okay, mga kapatid. So, malinaw po na ang pinag-usapan ni Yahusha, ang pinag-usapan ni Yashayahu ng 63 verse 9. Mga kapatid, para sa akin, malinaw po, the messenger of his presence saved them is referring to Yahusha, mga kapatid. Ngunit ang nagsalita si Abba Yahuwah. But Abba Yahuwah bilang speaker, meron po siyang tinutukoy na messenger. At sino yung messenger of his presence? Referring to his son, Yahusha, mga kapatid. So, yun po ang ating anyone who would like to add, sharing on that, mga kapatid, kung meron po kayong emphasis, something on that. Brother Yasario, you wanna share something po? Go ahead. Mamaya na ako, Brad. Okay. Okay po. Yadayo. So, proceed po tayo, mga kapatid, sa verse 8. Okay po. Sa verse 8, okay. Back to verse 7, rather, verse 9, no? We are now on verse 9 na po pala, mga kapatid. Okay. So, we are now on verse 9. Okay. Now, as we have explained it already, mga kapatid, Abba Yahuwah is able to send his angel of his presence, no other than Yahusha himself, mga kapatid. Abba draws near to his people. Ito po yung mensahe. Abba Yahuwah draws near to his people. Alam po natin, mga kapatid, na nung si Yahusha ay naisinilang sa pagkatao, pa human being, ano po yung pangalan na binigay sa kanya? He was called Emmanuel. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel, Yahuwah or Aluwa or Aluwayam is with us. O, di ba? The angel of his presence. Di ba, mga kapatid? Talagang the angel of his presence is Yahusha kasi tinawag siya Emmanuel, na ibig sabihin Aluwa or Aluwayam is with us. So malinaw po, dagdag po yun na explanation. Verses 10 to 11, may mga na-highlight na ito kanina ni Sister Nicole, mga kapatid. At doon sa previous na verses pala, na-highlight din ni Brother Kevin. Okay. Wala pa pala, no? Dito pala kay sa susunod pa na mga verses. So mga kapatid, dito sa verses 10 to 11, makikita natin dito yung role ng Ruach HaKodesh. Okay?
Hindi lang angel of his presence referring kang Yahusha, but also the Ruach HaKodesh. Look at verses 10 and following, mga kapatid. Okay? But they rebelled and grieved his Ruach HaKodesh. So he turned against them as an enemy, and he fought against them. Okay, then he remembered the days of old, Masha, his people, where he who brought them up out of the sea with the shepherd of his flock, where is he who put his ruach, okay, Hakodes o Hakados within them. So, may role po ang Ruach Hakados sa buhay ng mga Yasharal. Sa tuwing merong mga disobedience, merong mga rebellion na mga nangyayari, mga kapatid. Remember, there is the assigned Ruach or Ruach na kung saan, mga kapatid, ang siyang magbigay sa atin ng warning. Okay? As highlighted ni Sister Nicole, verses 11 to 13, mga kapatid. Makikita natin dito na Abba Yahuwah sent his deliverance and guidance through the Ruach, mga kapatid. At yan din po sa atin malinaw na kailangan din po nating i-appreciate yung kilos ng Ruach HaKodesh, mga kapatid. Verses 12 to 14 speaks about his esteemed arm, okay, and esteemed name. Oh, look at that, mga kapatid. Verse 12. Okay? Right hand, who led them by the right hand of Mashiach, which his comely arm, dividing the water, to make for himself an everlasting name. Okay? Itong arm at itong pangalan, mga kapatid. His esteemed arm. Balikan natin yung nangyari. Anong instruction ni Abba kay Mashiach? Stretch out your arm with the rod. Di ba? Tapos, yun ang ginawa ni Mashiach o Moses. According to Shamot chapter 15, nandoon po yung background dito, mga kapatid. So, stretching out the arm of Mashiach o Moses was a figurative meaning o literal na pag-raise up ni Mashiach o Moses ng kanyang arm. Yun po pala ay what? Figurative of the arm of Abba Yahuwah, the esteemed arm. Punong-puno ng kaluwalhatian at kapangyarihang kamay. Imagine mo anong ginawa doon sa Red Sea, mga kapatid, the Sea of Reeds. O, di ba? Malaking challenge po yun. Ngunit sa makapangyarihang kamay ni Abba Yahuwah, exercising through the exact arm of Mashiach, anong nangyari po, mga kapatid? Di ba? There was that miracle that had happened, mga kapatid. And of course, kasali dito pala yung kanyang pangalan, the esteemed name. Bakit po bahagi dito, mga kapatid? Kasi nung si Mashiach, nung tinaas na niya yung kanyang arm holding the staff, mga kapatid, siyempre, kaninong pangalan tinawag niya? O, di ba? Walang ibang pangalan tinawag ni Mashiach o Moses. Pangalan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So kaya, nung panahon na iyon, na-esteem, na-exalted, na-praise yung arm ni Abba, okay, through Mashiach o Moses, na-esteem, nakita yung kapangyarihang kamay ni Abba Yahuwah through Mashiach o Moses. At dagdag niyan yung kanyang pangalan. So mga kapatid, yung arm at pangalan, ano po? Merong, ano mga kapatid? Arm and name. Meron po siyang ugnayan. Ano po yung ating naalaala, mga kapatid, sa pangalan ni Abba Yahuwah?
Yad, Yung He, pictograph. di ba? Yad, He, Uwa, He. Behold him, Yad, behold him. oh yes, Yad is hand. Yun po, hand. Yad is the picture, a pictograph of an arm. Okay? And then behold, yung letter AH, yung behold, ganito. And then nail. Di ba kapatid? Nail. And then behold. Sabi-sabihin is fix the name Aba, Yahuwah, mga kapatid. Yad, Hey, Uwa, which is the nail, and then Hey, which is behold. So, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? The arm of Abba Yahuwah, ano po? Will save. Okay? Na ipako, nail, okay? The arm, the nail, behold, ano po ang ibig sabihin doon, mga kapatid? That in the name of Abba Yahuwah, Yad, Hey, Uwa, Hey, pictures what po? The mission The of mission what? of Yahushua. Yes, the mission of what Yahushua will do, in which the hand of Yahushua, which symbolizes the arm of Abba Yahuwah on his name, is going to be nailed, mga kapatid. And that nail is a pictograph of what? Securing. Securing what po, mga kapatid? Salvation. Securing what? Deliverance and redemption. At paano gagawin ni Abba yon, mga kapatid? Through his man, through his son, Yahushua. So, yun po, mga kapatid. Tingin ko may connection dito yung esteem arm and the esteem name. Dahil po, kung anong gagawin ni Yahushua, nakita yung kapangyarihang kamay ni Abba at nakilala din po ang kaniyang makapangyarihang pangalan. So, bakit po? Kasi Yahushua means Yahuwah saves and Yahuwah delivers. So, yun po ang ating additional na pagpapaliwanag. Later on, kung meron pa po kayong idagdag, don't hesitate po to share ano pang idagdag natin doon. Moving on sa verses 15 to 16 na paliwanag na po ni Brother Kevin kanina, mga kapatid, na kung saan talagang napakabait po ni Abba Yahuwah sa kanyang pagmamahal, na ipakita, na ipadama ni Abba Yahuwah yung kanyang pagmamahal. Okay? Verse 17, tutukan natin ang verse 17, mga kapatid. Okay? Yahuwah, why do you make us stray from your ways and harden our heart from your reverence? Turn back for the sake of your servant, the tribes of your inheritance. Dito, mga kapatid, makikita natin na sometimes yung sangkatauhan ni Abba Yahuwah, Yasharal, are going into wandering. Sila ay naliligaw. Pinabayaan ni Abba na sila ay, ano po, maliligaw, mawawala. Dadaan sila ng mga disyerto, mga kapatid. Dadaan sila ng ilang. Bakit po inaalaw ni Abba yun? In order to discipline them. Okay? In order to rebuke them and punish them. Because, yun na nga, sa lahat sa atin ditong nakikinig ngayon, may mga tendency na tayo ay magkasala, tayo ay nalabag natin ang kanyang mga Torah, ang kanyang kautusan, nalabag natin. And when that happens, mga kapatid, Abba Yahuwah, out of His love, tayo po ay i-discipline ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Then, take note na after tayo i-discipline ni Abba Yahuwah, look at verse 18. For a little while,
Your Kodash people possessed it. Our adversaries have trodden down your Mikdash. For a while lang po yun, mga kapatid. Hindi po yun forever. Panandalian lang po yun. I-allow ni Aba na parang nag-triumph ang mga masasama doon sa Mikdash, doon sa made-apart place ni Aba Yahuwah. Pero panandalian lang po yun, mga kapatid. Bakit ina-allow ni Aba yun? Dahil nga, for the purpose of rebuking, for the purpose of disciplining his people, mga kapatid. Paano po natin ito ma-apply sa ating buhay ngayon, sa ating journey ngayon, mga kapatid? Sa ating buhay at sa ating journey, maganda po yung mga application nila ni Sister Lorraine, Brother Kevin, at Sister Nicole. Maganda po yung mga application. And sa mga nabanggit na rin po ni Brother Jeffrey kanina. Mga kapatid, sa ating application sa ating buhay, sa ating journey, ganito po yon. Kung mapansin natin na parang naramdaman natin na yung presence ni Aba Yahuwah, parang lumalayo si Aba Yahuwah. Mga kapatid, ang katotohanan is, hindi naman lumayo si Aba Yahuwah sa atin. Tayo lang talaga yung lumayo. And kapag maramdaman natin sa panahon na yan, always remember, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyayari na yan ay a form of Aba Yahuwah's discipline. Okay? Upang tayo po ay magbalik tiwala sa Kanya. May mga times po na parang ma-discourage tayo kasi tingin natin parang nananaigman ang mga masasama. Bakit yung mga namumuhay ayon sa katuwiran parang nanghihina at nanglulupaypay? But on the other hand, parang tingin natin na yung mga masasama, parang sila ang mas malakas. Sila yung parang tingin natin sila ang barak, mga kapatid. Kung darating man yan sa ating mga puso't isipan, ito lang po yung ating itanim, mga kapatid. Sa ating puso't isipan. Hindi po yun ang totoong realidad. What is happening is, Aba Yahuwah is still there to care for us, to protect us. Inaalaw lang niyang dadaan tayo dyan para maramdaman natin yung emptiness, maramdaman natin yung ano yung buhay na malayo tayo kay Aba Yahuwah. Upang sa ganon, mga kapatid, ang ating puso ay magkaroon po ng hunger, magkaroon po ng thirst, at maramdaman po natin, mga kapatid, na si Aba Yahuwah pala ay working on a process of restoring us. Bigyan po natin ng halimbawa yan, mga kapatid, nung nangyari kay David. Nung siya nagkasala, di ba? Alam natin anong nangyari sa kanya. Nagkasala siya with Bathsheba. A sin of immorality, a sin of adultery, yung kanyang kasalanan. So, then eventually a sin of murder kasi pinapatay niya siya naging mastermind sa pagpapatay sa husband ni Bathsheba, which is Uriah, mga kapatid. So, alam natin po yung kanyang story. When there was a confrontation of Daud and the prophet Shamuel, kung hindi ako nagkamali, mga kapatid. Okay? Nung nagkaroon na ng confrontation, at sinabihan siya na yung anak ay mamamatay dahil sa kasalanan niya. O, di ba? Nabuo yung Taaliam 51. At doon sa Taaliam 51, ano po yung expression ni Daud? Cast me not away. Nang sinabi niya po, Psalm 51, verse 10, kung di ako nagkamali, cast me not away from thy presence. So, ang punto doon, mga kapatid, is, nandyan naman yung presensya ni Aba, pero dahil sa kasalanan ni Daud, ramdam niya na ang layo na niya sa presensya ni Aba. Ngunit sa panahon na yon na ang layo niya sa presensya ni Aba dahil sa kanyang kasalanan, doon din niya po naramdaman, mga kapatid, kung gaano pala
dangerous, gaano pala ka-empty ang buhay na malayo sa presensya ni Abba Yahuwah. At yun ay nagbigay ng kaniyang, yun ay nag-push ng udyok sa kanya, mga kapatid, na talagang hindi pwedeng permanently na magkalayo siya kay Abba. Kailangan lalapit siya talaga. Kaya sabi niya, cast me not away, mga kapatid, from thy presence, Abba Yahuwah. So, yun po, mga kapatid, malinaw na kung tayo man ay dadaan sa ganon na mga circumstances, itanim natin sa ating isipan, Abba Yahuwah is calling us na manumbalik tayo sa covenant. Yun po ang punto dito sa verse 18. Manumbalik tayo sa covenant, mga kapatid, kasi nandyan po yung promise ni Abba. But provided, kasi alam natin na covenant yan, provided meron tayong repentance, okay, panumbalik, pagpakumbaba kay Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yun po ang aking i-highlight sa mga verses na ito at nawa ito po ay nagbibigay po ng mga inspiration o encouragement sa bawat isa sa atin. I'm coming back to you po, mga kapatid, for sharing. Anyone else would like to add? Or meron kayong mga reflection, mga kapatid, mula sa ating mga nabasa? Brother Eric, you wanna share something po, Brad? Eric? Or anyone would like to share? Yes, Eric, go ahead po. Opo. Yung sa akin lang po, i-share lang ko, yung verse po. Isang Yeah. verse lang po. John 3:16. Oh, yes. Opo. For Yahweh loves the world that He gave His begotten only Son, that he who believes in Him shall not be perished, but have an everlasting life po. Yada Yahweh po. Yes. Yada Yahweh. So, na-highlight ni Brother Eric, Yaokanan 3:16. Talagang labis yung pagmamahal, pag-ibig ni Abba Yahuwah, hindi lang sa atin ng mga tao, kundi sa buong haaras, sa buong cosmos, buong world, mga kapatid. Yada Yahweh po. Anyone else would like to share? Please po, unmute lang. Then share, mga kapatid. Brother Dan? Opo, Brother Jeffrey. Go ahead po, Brad. Okay. Sa akin po ay gusto ko lang pong sabihin is yung grace po is always available. Opo. Kaya, kung babasahin niyo po yung buong scripture, katulad po nitong binabasa natin. Actually, itong magandang book ng Isaiah is paulit-ulit po. It's a pattern of grace, then yung calling. So, yung grace is always available. And then yung tayo is we need to act upon it, Parang ganun. Katulad po kay Noah, may grace and then he was given an instruction. So he followed. Kay Abraham, he was may grace and then the sign of covenant. And then yung first Passover, so a grace was given as a provision of protection. And then yung salvation is yung pag-a-apply ng blood. So grace and then yung application, Kung titingnan niyo po. And then from kay Yahusha, so he gave his life. And then again, we have to respond, doon sa calling na doon sa Yashrael, for example. Actually, it is for the calling of Yashrael for the lost tribe, for the covenant to come back to the sa covenant. So kung sa mga tao po na talagang nagsisik, or talaga nag-aaral po ng scripture, kailangan talaga natin gawin para matutunan or makita natin yung ginagawa ni Yahuwah. Actually, may nabasa po ako last night or yung scripture is like a hidden treasure And actually, tama yun may mga sinasadya si Yahuwah na itinatago within dun sa scripture niya na hindi niya binibigay sa atin. Kumbaga yung buong scripture hindi niya po isinusubo sa atin na nasa spoon lang. So, doon po nakikita or hinahanap niya sa atin yung talagang nagsisik
ng katotohanan. And once you found it, para ka nakakita ng treasure. At pag nakita mo kasi yung treasure, iaano mo siya, tawag doon, ikikip mo talaga. Di ba? Actually, meron po atang sa verse yan no? Na is pag may nakita kang treasure within that land, ibibenta mo yung ari-arian para lang ma-possess mo Parable yung of land the na yun. treasure. Tama, Brad. Yes, Parable of the treasure. So ganun ho So ang sa akin po is a whole pattern. Ito pong for example itong Isaiah na bawat chapter po kung titingnan natin is it's a repeated calling, yung judgment. So again, yung judgment ho pinakikita na darating yung time na i-judge ni Yahuwah ang buong Haaretz, no? Darating at darating siya at tatawagin niya. At ginagamit niya po yung kanyang bayan, yung Yasharel, para po ipakita yung kanyang grace sa mga tao. At yung kanyang redemptive plan. So, kailangan lang natin maging sensitive doon sa picture na yun. Actually, picture siya na paulit-ulit niyang pinakikita sa atin. At yung mga bagay, actually, yung pagtalikod ng Northern Tribe or actually ng buong Yasharel sa covenant niya is sa akin it's I know si Yahweh kasi alam niya na yung mangyayari Opo. at ginagamit niya yung mga faults natin o yung ating mga kamalian for advantage din. For example, yung pag-fall ng Yasharel is andi dito na go open yung chance naman ng mga Gentiles na umani doon sa covenant ni Yahuwah. Di ba? Doon sa pamamagitan ni Yahushua actually. So, napakaganda pong tingnan yung picture na to. Grace pa rin yun, di ba? Kanan pa rin. Grace pa rin Sa bawat angulo actually, there's always grace Di ba? So ando doon lang So, sa akin po is yung mga nababasa natin katulad nito from 61 nga from 60 Isaiah 60, 61, 63 actually paulit-ulit siya for a calling sa redemption. So sa akin po is really we need yung mga tao especially yung mga nakikinig sa ating every week sa atin to be sensitive at least kung talagang sisi kayo sa inyong kaligtasan sa especially sa inyong sa soul natin is really you have to study, you have to dive deeper sa scripture and seek Yahuwah hanggang sa nakikita pa natin siya. So yun lang po. So highlight lang natin yung word na grace as the word favor or sa Yehudiat yan ay kanan, mga kapatid. So, tama yung sinabi ni Brother Geoffrey, mga kapatid, na please do not misunderstand us, na ang amin na lang lagi ditong hina-highlight is yung covenant, obedience, and so on and so forth. Nandiyan din po, tayo rin po ay naniniwala ng favor, ang kanan, awa ni Abba Yahuwah. We also believe on that. Kasi dito sa na-highlight ni Brad Geoffrey, chapter 61, 62, and 63 ng Yesaya ay paulit-ulit po na binabanggit dito yung awa, habag, yung favor ni Abba Yahuwah. But again, provided na doon sa mga na-highlight na mga example kanina, covenant is talaga involved with two parties. Abraham, nabanggit na ni Brad, Noah, nabanggit na, at kanina nabanggit ko kay Daud, mga kapatid. Talagang nandoon po yung totoong pagsisi, pagbalik loob, at pag-reconnect po kay Abba Yahuwah. So, wow, wonderful explanation highlighting on favor, awa, habag, o kanan ni Abba Yahuwah. Yada Yahuwah po, mga kapatid. Anyone else would like to sum up or reflect or highlight? Let's welcome some more, mga kapatid. Shabbat Shalom po sa narito na hindi ko pa nag-greet kanina. Thank you for coming, Sister Aliana, Sister Ann,
At yung iba pa na hindi, Sister Pamela, okay? Shabbat Shalom sa mga dumating, and of course, Brother Yasario. Okay po, anyone else? Ah, Yes, Brother Junicio, go ahead po, Good Brad. ang reflection ko tungkol dito sa Yeshayahu chapter 63, maano ko sa aking pagtingin ba na si Abayaoa ay talagang nagmamahal sa kanyang pangalan. So hindi po Tama. hindi na hahayaan yung tao nagdala sa kanyang pangalan na gumawa ng masama. Kasi po sa kanya eh. So siya it also legit in us. It also reflects in us being followers or being believers of Abayaoa. Opo. Kasi po kung may isa halimbawa sa atin no na tayo'y we are the believer of Abayaoa tapos magawa tayo ng masama, so it also reflects to Abayaoa himself. No, ang ginagawa. So yun ang hindi pinahintulot ni Abayaoa na mangyari. So kasi po siya ay nagmamahal sa kanyang pangalan. Sa ano natin yung mga tauhan niya noon, hindi niya pinatay lahat kasi pagkat nalaman o sila'y nagdala ng kanyang pangalan. So sa ano ko. So ibig sabihin dahil po sa kanyang pangalan, siya ay nagmamahal sa kanyang pangalan na hindi maging masama din ang kanyang pangalan. So ang tao na magdala sa kanyang pangalan kahit hindi si Yeshua, Yahushua, although we the believers carry this name, so we also be careful in ourselves, no? So yun talaga ang reflection ko dito. So tama. kasi po ito sa Tahaliam 91 verse 14, ito ang sinasabi niya tungkol sa kanyang pangalan. Ito yung hindi ko lang basahin to. Ito yung sa pangalan na dahil po sa kanyang pangalan, siya ay liligtasin niya o dahil po sa kanyang pangalan. So ibig sabihin na kahit naman hindi siya dahil po sa kanyang pangalan, siya ay tutulong o liligtasin niya sa mga anumang mga bagay na he might be encountered on his journey. So yun lang ang reflection na tungkol dito Brother Dan. So Yadayoa. Basahin ko po mga kapatid yung magandang reference ni Brother Junicio, Tahaliam 91 verse 14. Because he clings to me in love, therefore I deliver him. I exalt him because he has known my name. So, totoo yun. I agree with Brother Junicio na Abba is concerned about his name, mga kapatid. Habang nagpaliwanag ka, Brother Junicio, naalala ko yung moment na punong-puno si Abayaoa ng galit. Na para bang gusto niyang i-wipe out na lahat ng mga Yasaral doon sa ilang. Pero merong isang tumayo. Sino yung tumayo? At naghingi ng patawad o humingi ng nag-ask for mercy na patawarin. Abraham po. Hindi po. Sa panahon po nila nung nasa ilang na sila. Okay po. Okay. Pwede din yun, yung story ni Lot. Okay? Okay, pwede yun, Brad, sa story ni Lot. But ang iniisip ko is yung story ni Moses o Masya. Dahil sa tinding galit ni Abba, nais niya niyang i-wipe out yung mga rebellious people na yon. But Masya o Moses stood up. At anong sabi ni Masya o Moses? Huwag mong gawin yan, sabi niya. For the sake of your name. What will these people who are seeing, what will this nation who are seeing what you're doing,
tell about your name. Tama ba? Kapatid, kung meron kayong reference na makita, Sister Sarah, please help me find a reference. Isa kwento po yun na muntik nang i-face out ni Aba yung mga rebellious people na yun. But Moses stood up. Sabi ni Moses, o Masya, huwag mong gawin yan kasi ano yung isipin ng mga tao about sa iyo? Na pinalaya mo sila sa Matsariam para lang papatayin mo silang lahat sa ilang? So, para bang ganun yung naalala ko habang nagpaliwanag si Brother Junicio na oo, si Abay at one point, okay, nung tindi ng kanyang galit, but Masya, Moses, speak out and pleaded for mercy kang Abay upang hindi mapahiya ang pangalan, hindi mapahiya si Abay kung ano yung ginawa niya sa kanyang sangkatauhan. Do we have a reference, kapatid? Saan po yun makikita? Exodus ba, Brother Dan? Exodus? Exodus po. Okay. Exodus. Sige po. Where in Exodus? If you found? Verse 1 to 14. Okay. Exodus? 32. 32. Okay. Salamat po, Verse kapatid. 1 to 14. So, Exodus 32, 11 to 14. 1 to 14, mga kapatid. Salamat po, Brad, sa additional na reference also with 11 to 14. Sarah Batchao. Okay. So, 11 to 14. opo, nasa 11 to 14. Okay. Tingnan po natin, mga kapatid. Okay. Verse 11, but Masya pleaded with Yahuwah, okay, his Alua, and said, Yahuwah, why does your wrath burn against your people, whom you have brought out of the land of Macharyam, with great power and with great strong hand? O, di ba? Nandun yung power at yung strong hand ni Abba. Why should the Mizrites speak and say, for evil he brought them out to kill them in the mountains and consume them from the face of the Arats? Turn from the heat of your wrath and relent for this evil to your people. 13 po, remember Abraham, Yitzchak, and Yisrael, your servants, to whom you swore by yourself, and said to them, I increase your seed like the stars of the Shamayam, and the land I have spoken I give to your seed, and they shall inherit forever. And Yahuwah relent from the evil which he would do to his people. You see, mga kapatid, makikita natin dito na Masya was speaking about the honor and the esteem of Abba Yahuwah, mga kapatid. Huwag mong gawin yan. Maawa ka, mga kapatid. And Abba Yahuwah changed his mind. Na instead, i-wipe out niya yung mga rebellious people na yun, okay? Nagbigay po siya ng, huminahon po si Abba. Nagbigay siya ng, nag-change po yung kanyang, nag-calm down po ang kanyang wrath and anger. So, diyan natin makikita as an illustration na Abba Yahuwah is concerned of His name, mga kapatid. So, kung if Abba Yahuwah is concerned of His name, dapat ganun din po tayo na since we are His people, mga kapatid, tawag po sa atin ay mga tao na naniniwala sa kanyang pangalan, talagang that is a very serious connection, mga kapatid, na dapat maging maingat din po tayo sa ating character, sa ating the way we live, the way we deal with people, because with us, we are bearers of the name of Abba Yahuwah. Tayo po ay light holders sa pangalan ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po ay malaking hamon sa atin
Dahil made apart people tayo. At minsan sa ating reality, ang daming mga hamon sa buhay. Minsan, parang nananaig ang mga masama against us. But yun ang ating paghawakan, mga kapatid. I bear the name. I carry the name of Abba Yahuwah. So therefore, let's cling to His name. Revere His name, mga kapatid. Yada Yahuwah po. Anyone else would like to share? Thank you po sa pag-interact. Brad, Sister Marifer, go ahead po. Take it away. Share po. Go ahead. sa akin lang po, Brad, while I was reading the passages po is like summary lang po sa akin, Brad. Opo. A very short summary. Para sa akin, what the Rook has told me or revealed on me is that Abba Yahuwah in this passage, there is the wrath Oh. of Abba Yahuwah, but then he remembers what kind of aluwa he was during the time of Moshe. Hmm. And then because of that, it's like talking about that Abba Yahuwah labored, but then his people are not in line to him. So there is his justice. Gaya na sinabi mo, Brad, na pinabayaan nila as per ma-reflect sa ating buhay ngayon na yes, meron talaga mga times na mafe-feel natin yung absence of the presence of the Rook or presence ni Abba Yahuwah sa mga buhay natin is not because that he is like gusto niya tayong pabayaan, but then gusto niya tayong magkaroon ng leksyon. Opo. Rebuking us that we need to go back to him. Tama. And the root cause of all is that he loved his people. Tama. Yes, nandun po talaga yung habag at pagmamahal ni Abba. Hindi niya matitiis ang kanyang mga sangkatauhan. Kaya gaya ng ama, ng mga worldly father natin na ginagawa nila na disiplinahin in a way na ang uban, yung iba is like yung mga yun bang sa mga makita natin sa TV, Brad, na pinapalo, ganon. So para ma-feel natin na ang sakit pala pag magkasala tayo, and then kung hindi ka na like ini-ignore ka na, 'di ba? Ang sakit nun sa side sa isang anak pag i-ignore ka ng parent mo, and then dun mo na lang ma-realize na ay kaya pala ganon kasi nagkamali ako, but then through ignoring, dun mo mafe-feel na ang lawak pala ng pag-ibig ng isang magulang sa anak kasi gusto niya itong matuto sa kanyang mga nagawang kasalanan. Opo. Ganon po. At dahil po dyan, Brad, is para mag-aalay po kami ng kanta ng aking asawa. Oh, wow. Yada Yahuwah. Po, Brad. Ngayon lang kami nag-practice, Brad. Go ahead. Kasi feel ko po this is very appropriate and timely po sa pinag-uusapan natin ngayon. Opo. Go ahead. Sige po. Marinig na ba, Brad? Yes, and the title is? Daigon Ikaw. Okay po. Go ahead. Sister Asara, parang mayroon kang... later po, Brother Dan, after Opo. the song. Yes, opo. After the song, following. Opo. Tanggol, mamo.
matugang kanunay nga bago ug dili mausab ang katahong sa presensya mo kana ko nagligo balaan ka yauwa daygoy mo daygoy ikaw Purihin ka, Aba Yahuwah. daygoy ikaw Purihin ka, Aba Yahuwah. balaan ka yauwa daygoy ikaw Yada. walay sukod ang gugma mo ug dili matukan kanunay nga bago ug dili mausab ang katahom sa presensya mo kana ko nagligo balaan ka yausya daygoy mo daygoy ikaw daygoy ikaw balaan ka yausya daygoy ikaw daygon ko ikaw yauwa yausya yada yauwa banam yausya Yada. Yada Hallelujah. Yahuwah. So, yung word na daigon ko, mga kapatid, yun po ang ibig sabihin ay purihin. Purihin po si Yahuwah, si Yahushua, dahil sa kanyang banal na presensya. Yun po ang mensahe ng awit. Yada Yahuwah po sa song and sharing by Sister Marife and Brother June. first time yun Brad kumanta si Brother June Yada. Yada Yahuwah po. Okay. Nagtawanan pa Praises. kami, Brad. Sinabi ko Praise. sa kanya, hindi ka ba masisintonado pag may -1 siya nga. Parang hindi. O sige, kanta Okay. tayo. Kaya nag-research ako Praises. ng -1. Kaya Aba Yahuwah. Yada Yahuwah po. Let's hear Sister Azara. Go ahead po. Is your Sige po. Ito pong Isaiah 63 verse 19 akala po. ko meron ka rin kanta dyan. Okay. Continue po. Brother Continue. sige po. Yung 63 verse 19 po ay has connection po sa nabasa natin kanina umaga, yung verse 130, yung Psalms po na 131 and 2 na Opo. O Yahuwah, hear my voice, let your ears be attentive to the voice of my prayers. Dito po sa 19, di ba po itong second part ng 63 is plea. Opo. Nag-plea po yung mga Israel, di ba Brother Dan, ang context nito is yung naglalamit sila after the exile. Kasi ang plea nila is parang deep despair po sila, nag-yearn po sila sa kay Yahuwah's intervention na parang feeling po nila forsaken,
na yung divine help ay wala na po sa kanila. Mm. Nung relationship niya kay Yahuwah ay nawala po, na parang disconnected po sila sa kanilang identity as a chosen people of Yahuwah. Kaya dito po sa 19, sinabi nila, parang nag-guilty po sila. Kasi po yun ang feeling nila na yung covenant nila ay wala na po, alienated na po sila. At kaya po, parang nag-plea po sila kay Yahuwah na ibalik, yung punta ka ulit sa amin. Dahil yung may dalawang points po dito na hanggang ngayon po ay ako naniniwala, ito po ang foundation natin as Yahuwah believers. Kasi sinabi nila, para kaming naging wala ng right, pala kaming hindi na nakasunod ng yung right rulings. You never ruled. And then yung pangalan mo ay hindi, parang hindi na namin na natawag. So that means, na-guilty po sila dahil yung after the exile po, yung ano nila, yung nakalimutan na nila yung Torah, the right rulings, at saka nakalimutan nilang tumawag kay Yahuwah. So that means the right rulings, which is the Torah, and the calling of Yahuwah's name is yung dalawang point na yun, na napaka-importante po para sa atin upang ma-reconnected tayo, upang yung covenant ay ma-renew every now and then. Kaya yung pagpipli po nila, this is prophetic di po ba? Kaya it will really happen in our generation na makapangyari talaga na there will be a time will come na magpipli tayo na I hope na, di ba, pag nagpipli ka, open pa yung heart mo hindi harden open yung heart mo na naging ano ka, parang ano ba yun, nag-repent ka, na Yahuwah, come back to me, yung pag ganon. Ako'y I really hope, I pray na sa ngayong mga chaotic na ang panahon ngayon, sa panahon na we will ask Yahuwah, yung tayo din ang mag-cry deeply na we will have this thought of kneeling down and asking kay Yahuwah. That means our heart is still open na mag-go back tayo sa kanyang covenant, sa ating relationship sa kanya. Kaya dalawa talaga ang napaka-importante, no, Brother Dan, yung right rulings ni Yahuwah na ating isusundin at ang pagtawag sa kanyang pangalan. Because if we know His name, parang calling His name will guide us to the right path. Kasi pag Tama. hindi tama yung pangalan natin, tinatatawagan natin, we will be astrayed. Yun lang po, Brother Dan. Tama, sister. Buti naman na na-highlight mo yung last verse. And I agree with you kasi my brother and I, nung nakilala namin ang pangalan, it paved the way for us to know the Torah, for us to know His laws and so on and so forth. So, I agree. So, mga kapatid, totoo yung sinabi. Based on our experience, based sa mga paliwanag dito ni Sister Asara Bacheo, yun ang ating identity, knowing His name, living according to the Torah, mga kapatid. That's who we are. That's our identity. Yada Yahuwah, mga kapatid. Anyone else would like to share it? Yes? Brother Kasad, yao, o sinto? Sister Kana, yapa? Ako, Brother Dan, Okay, yes, go ahead po, Brother Kasadio. yung narinig ko kanina sa sinabi ni Brother Eric Opo. sa Yohanan 3:16 Tama. na ang ang masasabi ko dito ang may dagdag ko dito is totoo na Yahuwah so loved the world at babasahin natin ito hanggang sa verse 18. Kikita natin dito na paano ba si Yahuwah nag-love sa world. Sino ba ang world na sinasabi dito? Kasi ito ay very very popular verse na talaga bang sa kanyang popularity para bang sa hindi natin
bigyan ng deep study. Tama. Ang naipinta lang sa tao is si Yahuwah ay loving dito. But in deeper understanding, ang unang tanong, sino ba ang world na sinasabi ito? Sino ba ang world na minamahal ni Yahuwah? Kung i-connect natin ito sa ibang verses, ang sabi dito, sa verses 18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. Kung babasahin natin, balikan natin dito sa 17, verses 17, for Yahuwah did not send his son into the world to condemn the world. The world through him might be saved. So, meron na talagang judgment si Yahuwah sa mga taong hindi maniniwala sa kanya, sa kanyang nag-iisang anak na ating Mashiach. So therefore, kapag sinasabi lang ng tao na yes, I believe, kasi yon nabasa, nandiyan na ang salita ni Yahuwah, but wala siyang ginagawa, hindi siya nagsunod sa kautusan, hindi siya nagsunod sa Torah, sinasabi na ni Yahushua na isa siyang liar. So, ito ay sa akin mabigat na verse at hindi ito isang hindi ito isang magaan lang na verse na sinasabi ng ating Mashiach na believe in him should not perish but have everlasting life. Ito talaga ay napakalalim at kinakailangan ng pagtanggap sa kautusan ng Aba Yahuwah, pagsunod. Dahil kung hindi natin susundin at tanggapin ang kanyang mga kautusan, ay walang value itong verse na ito sa ating buhay. Yun lang, Brother Dan. Salamat. Tama. And reading on, napansin ko habang nagpaliwanag ka, Brad, my attention was caught to the last verse ng the same chapter. Last verse ng the same chapter, 36. He who believes in the bond possesses eternal kaya or kai, but he who does not obey, see, the bond shall not see kaya or light, but the wrath of Alua or Aluayam remains on him. So, believing and obeying, talagang nandoon po, na-highlight po as it been explained by Brother Casadiao. Yada Yahuwah po sa mga pangungusap ni Aba Yahuwah sa atin. Brother Dan. Yes po, continue po. Lagi. Ang sinasabi dito ng the world is sa aking na research na pagpangaral, ang world pala ito ay ang mga Yasaral people, the chosen people of Yahuwah, the peculiar people. So hindi ito world na ang ating pagkaintindi ay lahat, kasi condemn naman itong mga wicked. Nasa ang sabi ito, but he who does not believe is condemned already. So, ito na, may judgment na sila. So in the world, itong sinasabi is ang mga Yasaral pala. Salamat, Brother Dan. Yada Yahuwah sa additional na pagpapaliwanag mula kay Brother Casadiao explaining what the world is ayon sa verse.
Okay po, let's welcome some more kung meron pa bang mga additional. Anyone else would like to share? Mga kapatid, bagay tayo magtapos. Kung meron man kayong idagdag. Okay. Paki-unmute lang po if you have something. Brad, Yes. nakikinig lang ako, Brad. Nakadrive kasi ako. Opo, ingat, Brad. Okay, you are Brad. Okay, mga kapatid, meron pa bang mag-additional habang we're about to finish? Kung meron pa kayong idagdag, please share lang po mga kapatid kung meron pa. Okay. So, kung wala mga kapatid, napakalawak na po ng ating mga discussion dito. Magandang mga explanation, application, at tingin ko mga kapatid malalim po ang pagsaliksik natin at hindi tayo hihinto dito mga kapatid, patuloy tayong magsaliksik at hanggang sa masumpungan natin ang mga mensahe, ang mga kalooban at plano ni Abay Owa sa bawat isa sa atin. Ngayon, as we end, mahalaga na kayong mga manonood sa Republish, mga kapatid, find some important words, find some important application sa buhay natin. Nawa matututo tayo at makikinig tayo kung ano man po yung pangungusap ng Ruach HaKadosh sa atin mula sa Yesaya 63 verses 1 to 19. All esteem po and praises kay Abba Yehoah, Bashyam Yehusha, Yada Yehoah, Bashyam Yehusha. Okay po.